may grasya na naman itong kakao natin dito sa ilalim ng abukado natin. Alam nyo ba, yung kakao ay maraming nutrients na siyang tumutulong to heal naturally sa ating mga organs tulad ng liver. Ito'y tinuro rin ng mga natibo. Lalo na pag may hipa ang tao, the best thing is kainin mo itong bunga. Hinog na, hinog. Maasim, na matamis. Anong gawin natin? Pruningan natin to. Dapat lagari or yung cutter, di ko nadala eh. Wala sa plano. Kung itong mga sprout, tulad nito, maraming magaling doon sa Davao. Kaya may isa doon, lagi nagbaba sa akin. Kasi magaling daw siya. Sabi ko, ikaw nang magaling, walang problema. At itong kakao na to, namunga kahit walang pruning at saka kahit under the shades of the avocado. Yung putulan mo ng sanga yung tumoy ba para hindi tataas tulad nito. Tinatawag yan na tipping. Yung pagputol doon sa dulo. Tulad nito. Kita po, tipping. Para hindi yan sagabal. Bakit? Kasi daan yan. Kunan natin. Kasi yung farming talaga is problem solving. Anong problem solving? Kunan mo yung ibang mga sangang hindi na kailangan para makapasok yung araw. Yun ang pinaka-importante. Tulad nito. Kasi daan ito, kunan natin. Pasensya na. Kasi itak ginamit ko. Dapat cutter. May cutter naman tayo. Now, pagkatapos makuha yung mga sprouts, kasi pag abunuhan mo yung kakao, yung abono, pupunta lang doon sa mga walang kwintang sanga tulad nito. Kunan mo. Kasi yung mag-pruning ka, common sense yun eh. Kunan mo yung mga sanga para makapasok yung sikat ng araw at saka mamunga ulit. This is opening the center. Bakit? Paliwanag ko sa inyo. Bakit kailangan nating kunan ng gitna? Tinatawag itong centering. Ang rason, para mamunga. Now, the other problem lies on this. Bakit kunti lang ang bunga ng ating kakao? Kasi may nakaharang dito sa taas. Let's sacrifice kahit itong avocado. Malapit na itong mamunga lahat kasi may mga bulaklak na. I need to do the sacrifice. Sa buhay, ganun. Kailangan talagang mayroon kang isakripisyo para sa isang bagay. So dito, kinuha natin tong avocado. For what reason? In order makapasok yung sikat ng araw. Bakit natin nilagay yung mga dahon dito sa puno? Kasi wala namang sakit itong kakao. While having a mukbang, nag-pruning ta. Kasi nga, gamot. So, kunin mo yung mga maliit sprout to. Competitors nga. Ikaw nga, ayaw mo ng competitors sa relationship. Para sa'yo, mahirap yun pag may competitors ka talaga. Sa farming din. Ganon ang laro. So,
inopen na natin yung gitna. Kasi sabi ko nga, farming is problem solving. Now, ito. Alam nyo ba bakit kailangan natin ng pruning itong kakao? Kasi sa kanyang sanga ang bunga. Bakit sa ibang prutas tulad ng mangga? Kasi technically, yung bunga ng mangga ay nasa dulo, para bang nasa gawas ba? Para yatang minsan tayo nakakita ng bunga doon sa loob, base sa experience natin. Doon sa labas. So yung bunga ng mangga sa labas, parang namulaklak doon sa labas, sa loob minus. Pero ang kakao iba, hindi naman ito namumunga sa labas, nasa loob. Kaya kailangan nating kunan ng sanga ang loob ito. Kinuha natin ang seed sa taas, the sunlight will direct this kakao. So, mamunga na ito. So, hindi lang natin masyaduhan kasi mapdusan, totoo naman yon. In principle, lalo na ganito na hindi pa masyadong malaki ba. Pero namumunga na. May nagbasa akin, marumi na daw yung kakao, tabi dyan natin kasi kinain ko, no. Pagdadaan yun sa apoy, kasi sa ngagon patay lahat ng germs at bacteria. Totoo yun. So, ganito lang. Kunin yung mga unnecessary na mga sanga. Ano mangyari dito sa ating lagay na mga dahon? It will automatically become a mulching. Mulching nga. Pag mabasa ito, matagal matuyo, maraming papasok na bulate, it will sustain this cacao tree. Lalong lalaki, mamunga. Kasi ang nagpabunga talaga, sunlight at saka magandang lupa. May tubig, saktong nutrients, mamunga at tataba yung prutas mo. Tulad ng abukadong ito, ang laki. Nasa taas. Kaliwaan kasi ito. At ito patunay that what I have said, totoo. Ito, Indian Mingo. Hindi na po ako nagtanim ng karabaw. May karabaw ko doon sa gate, doon sa baba. Hindi pa ako nagkapira doon. Kaya iniba kong estilo. At doon sa kabila, abukado. So saan itong kakao natin? Nasa gitna. Kaya nga sabi ko, pag mayroon kang malit na lupa, pag magtanim kang kakao, mamunga talaga yon. Plant it at the middle. In between. Yun ang masarap sa kakao. So sana, may nakuha kayong ideya, kasi ganito naman talaga. Kunan natin ng mga sanga, kasi sa sanga na matanda, dito, ang bunga. Tulad nito ba? Oh, kita nyo? May bunga itong kunti doon. Sa sanga. So, hayaan natin yan. At ito, bubunga rin ulit. Ito, dito. Bakit natamaan ng sikat ng araw? Because photosynthesis is the product of sunlight. And because of sunlight, there is photosynthesis or food making of the fruit trees. Walang sunlight, hindi yan mamunga. Totoo yun. That is scientific. So sana, sa nakita ninyong mga bunga, mabless kayo, ma-inspire kayo na nanditong pira. Abot kamay, kinain ko nga. Here in Bold still, dollar pa rin ang kakao. Ako nakamukbang na, nakapruning na. Pruning is getting the necessary branches to avoid competitors. Sa buhay natin, atin yung i-practice. Mga budgets natin na unnecessary, alis mo. Mga taong walang kwenta, i-prune mo. Yung mga activities mo, because the enemy of success is a broken focus, kunan mo ng kunti para laging productive ka. Kasi, there are a lot of people busy, pero walang kabisihan. Maraming ginawa, pero wala naman talagang abot sa buhay. Yun ang katotohanan. Because life is not working harder, but life is working smarter. Tandaan mo yun. Kailangan mong smart sa lahat ng bagay.
Okay? God bless.